Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Maluti Kia. Nandito na naman ako sa Maltic ha. Pasensya na kayo, medyo natagalan yung susunod nating pagsasama-sama at pagtuturuan at engage sa mga hot button issues natin, no? Ngayon po ang pag-uusapan natin yung napipintong papayagan ba ng ICC si President Duterte na maging house arrest na lamang, no? Natatandaan po ninyo noong October 1, 2025, ang Senado nagpasa ng Senate Resolution 144 kung saan 15 ang nag-yes, ang nag-no 3, kilala na naman nyo yung 3, hindi ko na iisa-isahin, at ang nag-abstain 2. 3 po ang absent doon nung araw na yon, no? So kung titingnan nyo po, ano ba ang linalaman ng Senate Resolution 144? Una po, bipartisan effort yon. Kasi na ang author ay si Senator Cayetano na nasa minority leader siya, at si Senator Mig Zubiri na majority floor leader siya. So bipartisan yung effort. At maganda yung explanation. Kahit yung 3 hindi sumang-ayon sa Senate resolution, may dahilan rin ho sila at kailangan lang ho natin yung respetuhin, no? So makikita po natin doon sa resolution na yon, ang pakiusap ay sana on humanitarian grounds mapagbigyan na hindi ho mapalaya na makonsidera ang house arrest, no? Of course, lahat ho tayo gusto natin mapauwi si Presidente Duterte at dito nga ho sa Davao, pero may processes ho ang ICC, no? Kaya kailangan natin yung respetuhin. Pero matagal-tagal na ho, no? March 11 ho siya dinala ng itong administration na ito sa The Hague. Ilan na po bang buwan yun? 7 buwan na ho, no? So medyo may katagalan na rin ho yung sinasabi nilang si Presidente ay linagak sa The Hague, no? Ang basis, sabi ko nga ho, humanitarian grounds, ano ho yun? By advanced age ho. 80 na ho ang ating Pangulo, declining physical and emotional health. Siyempre, alam ho nyo naman ang pamilyang Pilipino, mas gusto nun magkakasama. Makita nyo ho, na dun sa aming rinilabas na pahayag Q3 na survey, ay by 70% po ng Pilipino ang talagang nagpa-follow pa at tinitingnan ano bang nangyayari na kay PRRD. Ang concern nila na andun rin po yung health, yung hindi kasama ang pamilya, at saka po yung medical condition nga niya, no? Apart from that, talaga hong hindi sanay kumain ng hindi Filipino food ang dating presidente. So maraming bagay na ating kailangan tingnan, tapos kung titingnan nyo rin ho, ang bumibisita sa kanya pamilya. So nagre-relievo yung mga pamilya para nakikita, nababantayan, na andun pa yung kultura natin na pamilya ho ang talagang sandalan, no? sa mga ganitong problema. So ang ano po ang rene-request ng resolution sa ICC ay mag-designate ng medical examiner para ma-assess talaga ano ang tunay na kalusugan at fitness ng dating Pangulo sa detention. Pangalawa, i-allow ho ang house arrest kung ang findings ng medical examination ay ang continued detention ay nagdudulot ng problema ng mas matinding problema sa kalusugan ng ating dating presidente. At ang pangatlo po ay permit ng custodial transfer sa embassy ng Pilipinas sa The Hague under dun sa conditions na ang ICC mismo ang magseset, no? Residence has to be a specific address, prohibition of contacting victims
or witnesses and compliance with summons, no? Pag nagpatawag ang ICC, siguradong dadating at pupunta at magte-testify ang dating Pangulo. Marami pong legal justification para dito. Hindi ko na ho iisa-isahin, pero ang related developments po niya nung nagpunta po si Vice Presidente Sara Duterte sa Nagoya, na mention naman niya na meron naman isang bansa na willing na tanggapin si dating Presidente Duterte para magkalinga sa kanya habang naghihintay nitong mga hearings, no? Ang tinatawag nila doon, interim release. Ang balita ko ho, isang Southeast Asian country yun, no? So, maganda po at syempre pag Asyano, nasa lugar ka na nakikita mo ang mga kapwa mong kulay brown ang balat, at ang pagkain po hindi na lalayo sa Pilipinas, malaking bagay po yon para sa dating presidente, no? Again, yung resolution ang sinasabi, presumption of innocence until proven guilty. So, nandun pa rin po yung pananalig natin na yun ang maggagabay sa prosesong ito, na ang house arrest does not risk the integrity of the ICC trial. Ang request po ay basic, it's an act of dignity, and marami nagsasabi, yung mga namatay, may act of dignity rin daw, at bakit daw nagpapakaawa ang mga Duterte. Simple lang ho yun, nasa twilight of years na ang ating dating Pangulo. At kung titingnan ho nyo, sa lahat ng post-EDSA presidents, ito lang ho yung itinapon sa foreign land para sa isang state-sanctioned program dyan sa ating tinatawag na war on drugs. At siguro po ang panghuli ko na lamang doon, ang sinasabi ng mga authors nitong Senate Resolution 144, marapat lamang na kumilos ang ating gobyerno sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat. Dahil ika nga, nasa huli ang pagsisisi. So sana hindi ho tayo umabot dun sa may mangyari sa dating presidente bago natin mapagbigyan yung kahilingan ng house arrest. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. At magkita-kita po tayo sa susunod na namang isyong didiscuss natin. Salamat po!